Magandang oras mga ka-Golden Boy. Meron tayong ibahaging video dito courtesy ni Nico Baldimina, isang nagtatrabaho sa fact check channel. Ito yung mga nagpa-fact check ng mga upload na video sa social media at kanilang nadiskubre na there are thousands or even millions of fake accounts na nagkunwaring mga Pilipino at mga Pilipinong pangalan, subalit ito pala yung mga Chinese. At ang mga narratives, ang mga content ng kanilang mga vlogs ay anti-PBBM at anti-US. Kaya akala natin na maraming mga DDS. Yun pala, karamihan dyan na nagbablog niyan. At tuluyan naniniwala ang mga DDS. Akala nila mga Pilipino ito, kaya ito ang kanilang mga sinusundang mga vlogs. Pero yun pala ay mga Chinese ang nasa likod nito. Kaya para sa karagdagang detalye ng balitang ito na sekretong propaganda ng China para sirain ang demokrasya ng Pilipinas, atin panuorin ang video na ito courtesy ni Nico Baldimina ng Fact Check sa social media channel. At malamang lahat tayo naririndi na rin tuwing may naririnig tayong balita tungkol sa fake news o disinformation at kung paano ito ginagamit ng iilan para kontrolin ang kamalayan ng mga tao, manipulahin ang katotohanan at mapasa kamay nila ang demokrasya. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pagbangga ng dalawang issue na yan. Pag-uusapan natin ang posible sa isa sa mga maraming pagkakataon kung saan ginamit ang social media hindi lang para isulong ang maling naratibo ng China tungkol sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang pakikialam nila sa pambansang politika ng Pilipinas. Ako si Nico Balbidina at pag-uusapan natin ngayon ang resulta ng mahigit 5 buwan na investigasyon na nag-umpisa noon pang November 2024 nang matisod ng fact-checking team namin sa Press 1 PH ang tweet na ito mula sa X o ang dating Twitter. Sa unang tingin, pwede nating isipin na isa lang ito sa napakaraming accounts na nagpakalat ng peking video na nagpapakita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung matatandaan nyo, noong nakaraang taon, unang kumalat online itong tinagurian na Polvoron video kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Agad itong pinabulaanan ng independent fact-checking organization na Vera Files, pati na rin ng ilang mga government entities. So, mabalik tayo. Sa tweet na nakita namin, naglalaman ito ng screenshot ng naturang peke at AI manipulated na video. May text ng video na Tagalog. Ibig sabihin nakadirekta ito para mabasa ng mga Pilipino. Diyan pa lang masasabi na natin na may intensyon ang post na ito na manloko ng mga kababayan natin. Pero hindi yan ang pinaka nakakabahalang detalye sa tweet na yan. Kung titignan natin kung kanino ang Twitter account na ito, kapansin-pansin na hindi ito mula sa isang Pilipinong netizen. Nasa wikang Chinese ang pangalan. At kung bubuksan natin ang account, may iba pa itong tweets na naka-Chinese din. At puro mga pambabatikos at paninira sa aktibidad ng Pilipinas sa sarili nating dagat ang laman yan. Agad kaming kinutuban sa aming team na maaaring hindi ito normal na activity mula sa isang ordinaryong X account. Kaya inisa-isa naming sinearch ang naturang social media platform kung may iba pang mga account na may katulad na posting activities. At dito bumungad sa amin ang libo-libong magkakaparehong mga posts mula sa ilang daan na mga accounts na magkakatulad ang mga laman. So, welcome sa ating vlog si Pinoy Historiador. Ito yung kanyang kahalintulad na content doon kay Nico Baldimina ng The Fact Check. At dito ay sinasabi din niya na ito na nga ang ginagawa ng China ngayon para tayo malihis ng landas at yung iba na mahina ang pangunawa ay talagang matadala dito sa mga naratibo, mga fake news, mga maling kwento ng China tungkol sa Amerika, tungkol kay PBBM, tungkol sa WPS. Ang nais nito ay manipulahin ang pag-iisip ng isang mahinang pag-iisip na tao na mga Pilipino. At kapag ikaw ay mahina, ang iyong pag-intindi ay tuluyan ka ng matangay o tuluyan ka ng ma-influensya o mapabilib o maniniwala sa kanila na ito yung tama, ang China ang tama diyan sa WPS at hindi dapat natin papasukin ang Amerika sa Pilipinas dahil mali, at ang pinaka magaling na presidente ay ang mga Duterte. Kapag ganyan ang mga naratibo, karamihan nga ng ito, dalawang nag-vlog na ito eh. Itong isa, si Nico Baldimina, ay talagang legit na fact checker. Siya yung nagpa-fact check
Sila yon na grupo, fact checker sa Pilipinas, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube. Lahat yan, pina-fact check nila yan. Kaya nalalaman nila. Ngayon itong ating isang ka-vlogger, Pinoy historiador, ay nahalata niya rin ito. Kaya ginawa niya ng content. Ako matagal ko nang nahalata ito eh. Hindi pa nakapag-vlog tong dalawa, sinasabi ko na palagi yan. Kaya ito ang maganda dahil tatlo na kami na nagsasabi nito para yung ibang nalilihis na ang landas dahil paniwalang-paniwala sila sa mga vlogger na mga pro-Chinese. At ang sinusulong din ito yung mga senador din na pro-China, yun din ang kanilang nililift up or yun ang kanilang pinapaganda ang imahe sa social media. Katulad nila Bato, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos. Meron din silang mga vlog na ganyan na pinapalabas nila na magagaling talaga ito ng mga senador. Kaya marami ang naniniwala na mga Pilipino ito kasi gumagamit ng pangalan ng Pilipino eh. At araw-araw na tinitira nila si PBBM para masisira ang imahe at hanggang sa magka-revolusyon ang Pilipinas. So yan ang kanilang mission and vision and goal sa mga trolls na yan na tinatawag na gumagamit ng pangalan ng mga Pilipino. Kaya maniwala o sa hindi, ang mga DDS, well, pinakita na natin sa inyo na hindi lang ako ang nagsasabi niyan, meron pang mga ibang tao na legit fact checker. Alright, balik tayo kay Pinoy historiador. Yung mga post mula sa ilang daan ng mga accounts na magkakatulad ang mga laman. Habang abala tayo sa pang-araw-araw na buhay, may isang tahimik ngunit mapanirang digmaan na nagaganap online. At ang kalaban natin dito ay walang iba kundi ang China. Oo, tama ang narinig nyo. Ayon sa isang ulat, ang China ay lihim na nagpapatakbo ng malawakang social media campaign na ang target ay ang Pilipinas. At higit sa lahat, ang ating mahalagang alyansa sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng troll farm lang. Ito ay isang sopistikadong operasyon na pinopondohan mismo ng Beijing. Gumagamit sila ng mga pekeng account, nagpapanggap na Pilipino para lang magpakalat ng pro-China na sentimiento at pahinain ang suporta natin sa US-Philippine Alliance. Imagine, habang tayo ay nag-i-scroll, may mga pekeng boses na nagpapanggap na ating mga kababayan. Pero ang totoo, sila ay mga dayuhan na gustong wasakin ang ating pagkakaisa. Ang kampanyang ito ay lalong lumakas matapos ang paggamit ng water cannons ng mga barko ng China laban sa ating mga barko sa South China Sea noong 2021. Simula noon, ginamit na ng marketing firm na Infinite Us Marketing Solutions ang kanilang troll army para itaas ang imahe ng Chinese Embassy online at atakihin ang sinumang kritiko ng Beijing. Ito mga kababayan, itong Infinitus Marketing Media Solutions, di ba pinatawag na ito noon sa Quadcom? Bakit walang nakulong? Di ba? Dapat ikulong yung mga yan eh. Kasi kahit sino ay nakita, kahit sino mga fact checker, nakita nila na itong Infinitus ay mayroong mga trabahante diyan, mayroong mga workers na tinatawag na Army of Trolls. Mga trolls yan. Sinisweldohan yan yung pinupunduhan ng China, ng Beijing. Talagang pinupunduhan nila. Balita ko dyan, 50 to 100,000 kada buwan ang sweldo ng mga trolls na yan. Karamihan dyan ay inchik at karamihan din ay Pilipino dahil mayroong mga Pilipino na balimbing eh. Kumita lang ng pera ay nagpapasweldo sila para sirain ang sariling bansa. Kaya totoo yan, mayroong in-interview noon na isang babae na nagtatrabaho diyan na Pilipina. At sabi niya ay siya ay matagal na kasi 100,000 na yung sweldo niya buwan-buwan. At hindi pa lang yan, ang YouTube ay magsweldo din sa kanila dahil marami ang nanonood sa kanila. So, kikita na sila ng nasa 200,000 a month kasama yung sweldo ng China sa kanila. So, ang mission and vision at goals ay
magpakalat ng maling disinformasyon, mali na yun ha. Katulad ng disinformasyon sa WPS, katulad ng disinformasyon sa Senado, sa Kongreso, sinisiraan talaga nila ang mga pro-PBBM at si PBBM araw-araw na siniraan, pati na ang Amerika sinisiraan nila para mawala ang tiwala ng Pilipino sa Amerika, mawala ang tiwala ng Pilipino kay Marcos, mawala ang tiwala nila sa Senado, sa Kongreso. Kaya itong nangyayaring nagkagulo-gulo ngayon, ang kalahating cause niyan ay China pa rin dahil nagbaback up sila sa itong mga pro-Duterte na mga scammers. Yun ang binaback upan nila at mga pro-Duterte na mga senador at congressman. Alright, balik tayo kay Pinoy Historiador. Grabe, hindi ba? Hindi lang sa dagat sila nangunguli, pati ba naman sa digital space? Gumagamit sila ng iba't ibang taktika. Nagpo-promote sila ng mga bakuna ng China. Pumupuna sa ugnayan ng Pilipinas at US sa depensa at sumusuporta pa sa mga influencer na pro-China. Hindi na nakakagulat kung bakit ang daming nagiging anti-US at pro-China sa social media. Kaya mga kababayan, maging mapanuri tayo. Hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang Chinese marketing firm, ang Infinite Us Marketing Solutions, na lihim na nagpapatakbo ng operasyon mula mismo sa Manila. Ayon sa mga internal na dokumento at interviews, sila ang nasa likod ng mga pekeng Facebook account. Kabilang ang isang nagngangalang Vince Di Maano na ginamit para magpakalat ng propaganda at mga anti-American narratives. Hindi lang yun, naglunsad din ang Infinite Us ng isang media outlet na tinatawag na Nihaw Manila na nagpapanggap na Filipino run. Pero ang totoo, ito ay nagkakalat lang ng pro-China content sa Facebook, X at TikTok. Para magmukhang popular, bumili pa sila ng mga pekeng followers at likes. Nakakatawa, hindi ba? Okay mga kababayan, paano ba nasira ng mga pro-Chinese trolls ang social media at paniniwala ng bawat tao sa Pilipinas? Well, kapag mayroong pro-China na mga influencers, na mga vloggers na pro-China, pro-Duterte, yun ay binaback upan nila. Nagko-comment sila doon sabay-sabay. Sa Pilipinas daw ay mayroong nasa 200,000 ka sinusulduhan ng China. Sa Pilipinas lang yan, halo-halo na yan, Chinese at Pilipino. At automatic, halimbawa sa channel na UNTV na broadcast channel, kapag ang balita doon ay pro-China, yun, sabay-sabay sila mag-comment doon na maganda, okay. Ngayon kung ang balita naman ng isang channel ay pro-PBBM, banatan nila yan. Sabihin nila na bangag ka, PBBM, ano ka, mag-resign na yan, sabay-sabay pa rin. Sa channel ko ay merong nakapasok kaya nga ito ang napangambahan ko dahil baka nakakonekta na sila sa akin. Inano ko yun itong hide from channel. Kasi mga Chinese character yung kanilang mga pangalan at napasok na nila ang channel ko. Yun ang sanhi ngayon kung bakit nakita nyo bawat upload ko ay napakakunti na lang ng view dahil gumagawa na sila ng paraan na masara ang channel na ito, mga kababayan, itong channel ko. Palagi na silang nag-report ngayon sa YouTube, which is ang YouTube ay naniniwala naman yan kapag marami ang nag-report, sabay-sabay sila 2,000, so pwedeng masara ang ating channel kasi kalaban nila ang channel na ito kasi nga bumaba na tayo sa China at sa mga itong kampo ni Digong. Anti-Digong tayo siyempre at anti-China tayo lalo na, diba? At pro-US tayo dahil tumutulong ang US sa demokrasya ng Pilipinas. So, kapag nasara ang channel ko mga ka-TH,
mga kababayan, mga ka-good news, mga ka-golden boy, kapag nasara ito ay paki-add na lang itong mga channel na narito. Meron pa akong dalawang channel na ito iba ang content, pero pwede kong ilipat ang content doon at doon na tayo magkita-kita kapag masara itong channel na ito dahil sa mga trolls na ito ng China na talagang pati ang mga vloggers na katulad ko na pro-government, pro-PBBM ay babanatan din nila at gusto nga nilang masara ang ating mga channel para wala nang tumitira pa sa China at sa mga ano diyan, mga supporters ni Digong o kay Digong mismo, di ba? Mga kababayan, kaya paki-add na lang itong channel na ito, itong dalawa kong channel. Paki-subscribe na rin para palagi kayong ma-notify. Kung sakali, yan ang gagamitin ko sa next year kung masara ang channel na ito para sa mga komentaryo na anti-China tayo, mga kababayan, di ba? Alright, tapusin na natin ang bidyong ito courtesy sa atin ng Pinoy Historiador. Pero nakakatakot. Ito ay direktang pagmamanipula sa ating isipan. Salamat na lang at hindi nagtagumpay ang kanilang panluloko. Maraming platforms kabilang ang Meta at TikTok ang nagtanggal ng mga peking account at followers na ito dahil sa paglabag sa kanilang patakaran. Isang maliit na tagumpay para sa atin, pero patunay na hindi sila titigil. Alam naman natin na ang West Philippine Sea ay napakadelikado ng sitwasyon doon. Ayan, so hindi talaga titigil yung mga inchik na yan hanggat hindi nila makuha ang lahat ng mga isla at pulo-pulo diyan sa WPS. Diyan malapit sa kahit na ang Palawan ay kiniklaim na rin nila yan, pati na ang Zambales. Kaya mga taga Zambales, mga taga Palawan, ingat kayo diyan dahil nasa radar kayo ng mga inchik na ito. Dahil nga ay nako, grabe yung una, yung Mischief Reef na pinaglaban ni Pinoy, di ba? Inangkin ng China dahil nga si Pinoy ay hindi gaanong nagipag-alyado sa Amerika noon eh. Kaya napabayaan, hindi na natingnan, hindi na monitor ang Mischief Reef at bigla na lamang, wala pang isang taon, tapos na ang isla, nagiging military facilities ng China ngayon at kumpleto na roon. Meron ng mga missiles, mga runways, airport at ICBMs, interballistic missiles, meron na doon. Mischief Reef yun isang maliit na isla na fully militarized at dinagdagan nila, tinambakan nila ng lupa para lumaki. Ngayon ang target nila ay ang Ayungin Shoal, Baho de Masinloc na naman, yung isang isla doon na bilog. Yun ang kanilang gawing natural reserve daw. Andin magtayo na naman yan dyan ng military installations or military headquarters or parang barracks or mga daungan ng barko. Kaya sobrang nasa loob na yan ng Pilipinas talaga. Ang lapit-lapit na yan, 100 nautical miles na lang galing sa Palawan ang Baho de Masinloc. Yung isa, yung Mischief, ay medyo malayo-layo, nasa 130 yata nautical miles. Malayo-layo yun, pero pasok pa rin siya sa 200 nautical miles na economic zone ng Pilipinas. Kaya doon tayo nanalo ang China, walang kahit isang putok ng kanyon o missile, walang nangyaring pakipaglaban ng Pilipinas noon. Very silent na invasion yon sa Pilipinas, yung nangyari sa Mischief Reef. Kaya lang hindi yun napabalita dahil pagkatapos ni Pinoy ay nandun na si Digong. Kasi 2014 pala yun inangkin ng China, yung Mischief Reef 2014. So 2015, 2016 umupo na si Digong 2016. So natakpan ang issue, hindi na binabalita yon. At pinabayaan na mag-construct talaga doon ng lahat ng military installation ng China sa Mischief Reef na pasok sa teritoryo ng Pilipinas. Alright, maraming salamat kay Pinoy Historiador Channel.
at kay Nico Baldimina ng Fact Check Philippines. Ako'y magpapaalam ng mga kababayan. Pag-comment na lang sa ating comment section sa inyong saloobin, at sa mga bago pa lamang napadpad sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.